doktrina gyapon sa kamatayon. So nagtuon ta temporal death, kuan ni siya ika-4, kay nagtuon kita sa ginatawag nga spiritual death, nga pagkahamulag sa Dios. Tanan nga tawo nahamulag sa Dios tungod sa sala nga nahimo ni Adan. Tanan na contaminated o kung kanang nalukupan sang sala tungod sa isa ka tawo. Ang sala ni sulod sa kalibutan tungod sa kay Adan, no, hindi sa babae, hindi kay iba. Kaga nagtuon man kita sa ikaduha nga kamatayon namo ang spiritual death pero si Jesus Christ. Sa aton pa ang una nga kamatayon nga pagkamulag sa Dios, si Jesus Christ ang sulbad sina. Amo na si Jesus Christ nahamulag pod sa Dios kay pagbayan sa ang aton mga sala nga universal sa aton tanan nga mga sala nga ginbayran niya. No, amo na nga namulag man si Jesus Christ sa Dios nga Amay. Kagang sunod sina amo ang ginatawag nga positional death. No, positional death. Tanang-tanay diri. Oh, positional death. But singa non nga positional death amo ang pagkamulag naton sa sala kag sa daan nga kinayasang sala sa old sin nature, no, na nahamulag but sing ganon nga wala na sing gahom ang sala sa aton, ang daan nga kinayasang sala. So nahilway kita sa gahom sang sala. Ang una nahilway kita sa nahilway kita sa bayad sang sala. Kay si Jesus Christ nagbayad, release from the penalty of sin. Ikadua, na-release kita sa power of sin. Mao na ang natawag nga positional death. So para lang na sa mga Kristohanon kanang nahilway sa gahom sang sala. May isa gani nga nauna ko sa ginatawag nga pagtubos. Nga ang pagtubos, nga gintubos kita sa pagkaulipon sa sala. Walay kwan dito sa Bible walay ponsyap dira nga gideposito ka tapos gintubos ka no gimbayran mo kay gintubos mang imong kanang imong giprinda gali nga pulong no gimprinda mo tapos amo na nga ang pagtubos gitubos mo hindi amo sina kay walay ponsyap sa Bible wala gintubos sa pagkaulipon kay sa Bible ang pagtubos dira sa ulipon sa slave market of sin sa pagkaulipon. Kaya nagapamati ko ba mga kwan sa redemption nga si Jesus Christ gintubos niya kita sa pagkaulipon sa sala. Halimbawa amo ning merkado sa pagkaulipon no. Ara dra mga ulipon. Si Jesus Christ gintubos siya gimbayran niya na. Ina nga ulipon. Galing kay ang problema sina nga ulipon nga hindi siya luwas tungod kay wala siya nagatuo nga ginbayran na siya. Halin ka na dra kay ginbayran tanaka. Nga kung sa pag sa pag ginabiding-biding man na sa slave market of sin, no. Nga ginbayran tanaka halin na dira. So kundi siya magtuo, hindi gid siya mahilway sa sala. Ara gyapon siya sa pagkaulipon sang sala sa merkado o kung sa palengke sang natawag slave market of sin. Pero kung nagatuo siya, halin siya dira kay ginbayran na siya. Diri ka na sa akon. Kung baga pa pagbayad sa iya sang isa ka kwartahan ginabiran na siya dali na kay gitubos ta na ka nabayran ta na ka. Anon mo kay hindi man siya magalin? Hindi. Dito gyapon siya sa pagkaulipon sa sala. So kaning ginatawag nga positional death. Hilway na kita sa gahom sang sala. Nahilway ka tungod kay nagtuo ka nga ginbayran ka na ni Jesus Christ dira sa pagkaulipon sa sala para lang na sa mga tumuluo. Kay ang sunod sini sa eternidad, halimbawa sa rapture kag sa eternity, hilway kita sa presensya sang sala. Kay sa rapture islan man ni ang atong lawas sang hindi madinlunton para sa lawas ni Jesus Christ. Kay ining lawas naton ari diri ang dagta sang sala, ang old sin nature ara dira. So ang sunod naton nga tun-an agi anay ta diri sa temporal death kay pagkasunod sina magakadto kita sa operational death. Poros ni tanan kamatayon nga ginapadagway sa Bible dira nga patay. Puro ano klase nga kamatayon. Sige sa atong nga pagsugod maga-pray ta check sa atong gulingon. Kung kinanglanon if necessary na something to confess na tapos
siyempre mag-confess pagkauman sina ang tanan gid in everything give thanks unto the Lord. Pag, tapos sina igatingog kung pagampo. Sige, let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kayo sa mga higayon naman sa pagtuon sa mga pulong, sa pag-share, sa pagtuon para gid sa amon nga kayuhan nga makatag Ginoo kalig-on wherein we stand firm sa mga kamatuoran. Naniga po kami sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amon as our divine teacher. Kay wala kami sa ikasarang sa among kaugalingon. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Kay wala mi sang kapasidad by our own intellect Ginoo sa mga pag-intindi sini. Nga sa imo lang gid nga grasya sa imong pamaginapan ng pasalamatan sa gihapon sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So diri ta magsugod sa temporal death. Butsi nga nun sa temporal death kay kamatayon gihapon ni siya. Ini siya amo ang carnality. Ang carnality makita lang na siya sa King James. Ang carnalidad. So kung ano man ang imong Bible nga sa Ilonggo, unod nun siguro na dira so flesh, no. Kay sa iba nga mga pagbadad kuha na siya kanang flesh gina siya if L E S H, no? Pero sa King James carnal na siya. Tapos ining karnalidad, iyan ni sa mga para ni sa mga tumuluo lang. Kay isa ka butang makita naton siya sa 1 Corinthians chapter 3. King James chapter 3 verse 1. Okay. So aring pamulo niya karnal. So kung ano man dira sa imong Bible sa Ilonggo, pero siya mo mader ko ano? 3:1? 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Flesh na siya. Flesh. So kani siya King James ni siya nga Bible. Dra unod nun tanan. Unang Korinto 3:1. Ha? Lawas. Ay, lawas nun. Okay. So, lawas nun dira gyapon. Kung di sa hindi sa Espiritanoon, kundi sa Ano sa imo? lawas nun. Pasado. Sa tren, 3:1. Versikulo 1. Sige. mga kauturan, kung sa bahin ko, hindi ako makahambal sa inyo subong sa paghambal ko sa mga tao nga may espiritu sa Diyos. Napilitan ako sa paghambal sa inyo subong kalibutanon ng mga tao kag ang bata kag mga bata kag Bay. sa Kristohanon nga Lisod kayo sa imo da, no? oo. Kay isa di wala kaso kung kalibutanon. Pero sa spiritual, subong nga wala sang balaan nga espiritu ang ginamba niya dira. So spiritual, iba siya. Pero nagsiling siya kamatuoran. Putsi nga kung kamatuoran, para sila nga tumuluo. So hindi siya pwede nga wala sang balaan nga espiritu. Ang putsi nga nun sinisang spiritual, kaysa English diri spiritual. Ano, siling ni Pablo, mga kauturan ko sa iyan ni pagkakristohanon. Hindi ako makahambal sa inyo sa espirituhanon. But singa nun sa mga hamtong nga hambalanon. Amon ta na. But singa nun ni Pablo. Kay makita nimo sa dos dira nga karni nga mga pagtulunan. Pero siya atong ginatunan. Mga karni, kay ang bata hindi makatulon sang karni, may indigest siya. So subong mo na ang bala mo ang pagtuon naton diri sa mga doktrina, lintang by kategory. Hindi wala taga tudlo diri sang ika number 10 dayon nga pagtulunan. Stepping stone siya. Dapat sa kaluwasan gid, kay hindi makaintindi ang hindi luwas. Bisan pagani ang luwas, hindi gyapon makaintindi kung ara siya sa carnality. Amo nang stepping stone litang niya. So hindi siya nga wala sang belang nga espiritu, kay anak sa San Dios, kay brethren. Ambot sa imo danan. Wala. Lawas naman eh. Pay sa imo daw sabi 1 Corinthians chapter 3. Basahan na lang to iyang lawas nun. Ako, mga
mga kauturan Oh. hindi makahambal sa inyo subong nga espirituhanon nga mga tao. Oh, espirituhanon, but siya kanon hamtong sa iyang spiritual life. Kundi subong nga mga tao nga lawas nun. Oh. Subong nga mga bata kay Kristo. Okay, ang karnal bata pa kay Jesus Christ. 3:1. Ginabase ni sa pirmi sa pagtulunan. So ang ilang pagtulunan dra pa lang taman. Ikauna, ikaduwa, ikatatlo. Kay wala ni nagagarantiya nga kung anak ka na sa Dios, manan mo na ang tanan o kung ara na sa imong kabugusan. Hindi kinanglan mo gin magtuon. Hindi pwede nga di ka magtuon nga sila nga bala ng bulang espiritu. Hindi. Wala gi ka sang may naintindihan o wala gi ka sang may nalungong. Amo na nga magsugod gid ang pagkakristohanon sa pagkabata. Tapos magtubo. Kag magtubo pagid sa pagtuon, magtubo pagid sa pagtuon hasta diin tama ng imong kahibalo. Grow in grace and in the knowledge. May growth ba nga pagbata hamtong dayon o kung pag believe mo kay Jesus Christ hamtong ka dayon? Diin gid tama ng imong nga nabalan. Amo gani nga iban kabalalhin pa gani isang reliyon. Kay tungod kay wala sang kahibalo o dira lang siya taman. So, amo na dapat nga pagkahamtong. So, di si Pablo makahambal, makatudlo sa ila sang pangkarne. Gatas lang ang nga mga pagtulunan. Well, may ara kita di sang pagtulunan nga panggatas, kag may pagtulunan kita di pangkarne. Nga sa di nga makaintindi ka na. Kung hamtong ka na pwede ka nakakaon sa mga karne nga mga pagtulunan. Okay. So, balik tadi sa ginatawag nga temporal death. Para lang sa mga tumuluo, temporal death. No. Kay nga aman, kay may pribiliyo ka sa imong pagkahamtong. Kay ang mga hindi tumuluo, wala gina sila sang pribiliyo sa pagkahamtong. Tanan nila ginahimo napaangay gid sa ginatawag nga sa daan nga kiniyasang sala. So separation from fellowship with God, wala siya nagapag-imbitan sa balaan nga espiritu. Amo gani ning James 1:15. Actually si James ni mga 33 AD, mga somewhere dira ang nasulat ni si James. Kung baga pa sa New Testament, una ni siya unta. Amo na nga palanggiran ni James diri ara gid permi sa buhat. Ang palanggiran. Saton pa, ang pagtuo, may buhat gid. Faith works. Hindi pwede nga nagtuo ka lang tapos hindi makita sa imong buhat. Hindi. Amo na sa kay James. Kay kung ano imong ginatuuhan, amo na imong kinabuhi. Ma-apply gina sa imong kinabuhi. Sige daw, James 1:15. Kag kun ang iya malaing nga hando matuman, ang resulta sini amo ang paghimos ng sala. Kag kun magpadayon ang tao sa pagpakasala, ang iya padulungan amo ang kamatayon. Okay? So, sala. Tapos padulungan niya, kamatayon. Butsing ganon, nga wala siya nagapakig-ambitan sa balaan nga espiritu. O wala siya nagapasakop sa balaan nga espiritu. Diin siya nagapasakop sa carnality. Nagapasakop sa daan nga kiniyasang sala. Biidag ko daw diri para mamanan. Dali lang Okay. Okay. Sa luwas, walay problema. Pero ang yung ambitanay, ang fellowship niya dapat diri siya sa God the Holy Spirit. Diraon ta siya kapasakop o kung ang nagafunction siya ang kinabuhi. Pero kay maghimo man siya sang sala, sa aton pa yara siya sa old sin nature. Amo na nga kinanglan sini nga tumuluo
magbalik siya sa pagpasakop sa balaan nga espiritu in fellowship to God the Holy Spirit o kung in the sphere of God the Holy Spirit sa paggamit sang 1 John 1:9. Kaya ang 1 John 1:9 is a license to serve, dili sa license to sin para makapangalagad siya sa Diyos. Sa aton pa ang isa ka tumuluo kung dili siya nagapasakop sa balaan nga espiritu nga ukon ang balaan nga espiritu amo magdumala siya ang kinabuhi. Ara siya sa pagpakasala. Amo na sila sa Galatians nga magkinabuhi ka in the sphere of God the Holy Spirit. In, dili by, kundi in the Holy Spirit. So, amo na angay sa mga tumuluo. Kay siling niya kung ang sala dira matuman sa imo, ini siya magadala sang kamatayon. Hindi ni siya physical nga kamatayon. No, hindi. Kung dili nga pagkahamulag sa pakigambitanay sa balaan nga espiritu. Kay dapat ang balaan nga ara kita permi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Amo gani nga Ephesians 5:18 mando na siya nga mapuno kita sang balaan nga espiritu. Dira kita permi magpasakop sa balaan nga espiritu. Kailain man na sa kay Lucas kag sa Acts. Kay Lucas gyapon ang Acts. Kanga kung mapunan sila sang balaan nga espiritu, naga-speaking of tongues sila. Pero wala kita gatuon sina. Wala kita hindi kita sa speaking of tongues. Hindi. Kailain man na siya. Genitive case na siya mo. Ang Ephesians 5:18 niya, dative case siya. Mabalaan na siya kung madetalye na. Amo gay nang ang pagtuon naton diri kanang bay lintang, stepping stone. Kay ang karne para sa mga malam na. Pero sa mga bata, gatas lang gid. So sunod-sunod ang atong pagtuon. Kay magatuon kita sa Ephesians 5:18 kung ano na siya. Paras kay nano pagtuon namon dito sa sa una sa dinto sa faculty bill. Nga hindi nato na dahil mapadayag-dayag bisan gani ng kanang Trinity. Wala dahil ko gatudlo diretso kay lisod dapat stepping stone. So amat-amat, no. Kay magatuong gyapon kita sa Trinity pagkasunod. Okay. O ari na ng 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Kasi karon Roma 8:6. Roma 8:6. Sige daw. Kay ang paghuna-huna suno sa unod kamatayon apang ang paghuna-huna suno sa espiritu kabuhi kag paghidayat. Tama man gid. Kay kung ang imong una-una yara sa unod to no, hambal mo no? Sa unod, but singanon sa daan nga kini isang sala. Kamatayon. Ara sa karnalidad, ara sa pagpakasala. So ang unod nun ni but singanon sina yara sa pagpasakop sa sala, sa old sin nature, sa daan nga kini iyasang sala. Kundi ni mapadayag sang pastor ti wala kag kabalo nga unod nun ni ara sa daan nga kini iyasang sala. Ano ang resulta niya? Kamatayon. Hindi ni siya lawas nun nga kamatayon. Hindi ka mapatay dayon na. O kung hindi ka mapatay sa lawas nun. Kung di ara ka sa karnalidad. Ara ka sa lawas nun. O, amo to kay susagay na lawas nun. O kung para maintindihan gid, ara ka sa old sin nature, sa daan nga kiniasang sala. Amo na nga patay ka dayon. Kay ara ka sa pagpasakop sa daan nga kinaiyasang sala. Pero kung ang imo nga una ayara sa balaan nga espiritu, nan ara ka pirmi sa pakigabitanay sa balaan nga espiritu. So ang resulta kinabuhi kag kano kinabuhi to dra kay na? Kabuhi, kalinaw. Kinabuhi lang klaron ta, ayaw na nang kabuhi.
kabuhi o kinabuhi kang Pagkidait. paghidait o kon kalinong kay the truth shall set you free. Hilway sa pagkaulipon sa sala. Inumdum naton nga kita nga mga tumuloo, hilway kita sa gahom sang sala. Wala na nagahom ang sala sa aton. Nga kung mamangkot pa magsilinga, tinganong iban lagi nga mga tumuloo nagahimo sang sala. Kay gusto nila magpaulipon sa sala. Gusto nila maghimo sang sala. Kaya ang paghimo sa sala is a matter of choice lang. Desisyon lang na. Amo na kung magtuon kita sang ginatawag nga volitional perfection. Wapo kay na siya nga tunan. Maayo kay na siya nga tunan. Buti nga noon sina nga ikaw nga tumuloo, pwede na nga hindi maghimo sang sala. Makalikay gid kita sa gahom sang sala, ikaw nga tumuloo. So iba man ang ginhambal da sa Romans chapter 7. Pero pag abot sa chapter 8, nagsiling si Pablo nga, ari man lang gali ang grasya sa Dios. Kay ikaw nga tumuloo, samtang nagahamtong ka, nagatubo ka sa mga pagtulunan, pirmi pagtuon Bible doctrine by Bible doctrine, nagagamay ang imong sala o kung nagagamay imong paghimo sa sala, sin less kay ara ka pirmi sa pagpauyon o kung pagpangay sa mando sang Dios, da ka pirmi sa pagpasakop sa blaan nga espiritu. Okay, ay isa po ni nga ginakuan ko dre ginatanaw kaning 2 Corinthians 12:10, daw ulahi ko ni gibutan dere mo. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Sige daw. Dosages. Gani, nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kaiwat, sa mga paghingabot, sa mga kasakitan tungod kay Kristo. Kay kon maluya ako, niyan gamhanan ako. Gamanan. Dira gipabaskog siya sang Dios. Tama na mo. Pero kuya ning kung din siya maluya, dito siya baskog. Kay ining nihitabo kay Pablo dire. Nakaagom siya sa mga persecution, mga kanang mga ano tawag ni, kanang mga sa pagkakristohanon ko. Kanang mga paglutos sa pagkakristohanon. Pero siling niya, kung diin siya maluya, dito siya gagamhanan o dito siya mapag-on, mabaskog. Puro mas kwandri kinani ba? Ano to? Dito siya atong ulahi nga pamulong. Hindi maluya mabasko. Sa lahi baskog ako. Kay kun maluya ako, ginapabaskog ako sa Dios. Mo ginapabasko ako sa amo nang ganahan ko. Ambot amo mangyapon nimo. Ano yung manay? Inang ulahi nga pamulong. Kung maluya daw siya, ginapabaskog siya sang Dios. Wala ko nakuan ang iyang versikulo. Sige. 10. Dosages. 12:10. 2 Corinthians. Gani nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kabugayan, sa mga paghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Kristo. Kay kon maluya ako, dayon mabakod ako. Tama ba na? Ano bot si ni Pablo? Kay ara sa sakwan mo persecution, mga paghihambot, mga paglutos. Pero ginapaano siya sa Oh. Diyos. Pero nga kung diin siya maluya, asa sa maluya? Diin. Maluya siya sa iyang kaugalingon nga sa pagpasakop sa daan nga kaniya sang sala. Dito siya maluya.
Amo na nga sa piyak nga mahin, mabaskog siya, kaya ra siya sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kag ang pulong sa Dios kina-aplikar niya sa iyang kinabuhi. Dira siya mabaskog. Butsi nga nun, yara siya permi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kay duwa man lang atong pilian. Diin ka magpadumalahan. Dira ka magpasakop sa daan nga kini isang sala o dira sa balaan nga espiritu. Amo na nga si Pablo kay dira siya nagapasakop sa balaan nga espiritu. Maluya siya sa daan nga kini isang sala. Amo nang kun diin sa maluya, mabaskog siya sa balaan nga espiritu. Kay kung dira siya magluya sa balaan nga espiritu, diin siya karon mabaskog sa daan nga kiniyasang sala. So magdumala sa iya amo ang daan nga kiniyasang sala. Pero maluya siya sa daan nga kiniyasang sala. Amo to nga sa kinani ginapabaskog sa sang Dios. Kayara siya sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Sa ato mas Pablo wala din nagahimo sang sala. Kay wala siya nagapagahom sa daan nga kiniyasang sala. Amo na nga may pagtulunan kita sa ginatawag nga volitional perfection nga ikaw nga anak sa Dios pwede nga hindi ka maghimo sang sala. Kay hindi batasan sa mga tumuloo ang paghimo sang sala. Hindi. Dapat ang batasan sang tumuloo amo ang hindi paghimo sang sala. Amo na nga ikaw nga anak sa Dios, kasaligan ka. Basta ang pulong sa Dios, ang kamaturan gina-aplikar mo sa imong kinabuhi. Masaligan ka. Kay atras si pastor sa 8:9 nga katlong beses nga gipangayo ko sa Ginoo mapaon niya ini sa akon. Pero wala niya pagkuhaa sa ako. Sa baylo nagsiling siya, ang akon bulig amo lang ang imo kinahanglan. Kay makita gid ang akon gahom kun maluya ikaw. Gani malipayon gid ako sa pagpabugal parte sa akon mga kaluyahon. Agud babatyagan ko permi ang gahom ni Kristo. Kay ara siya sa pagdumalahan sa balaan nga espiritu. Kay kung hindi siya wala siya nagapasakop sa balaan nga espiritu, hindi niya mabatyagan o kung hindi niya maaplikar ang gahom ang gahom ni Jesus Christ, ni Kristo. Paano mabalaan? Pinagi sa pagtuon. Amuna siling we have the mind of Christ. Siling niya sa Korinto man gihapon. May ara kita sa una-una ni Kristo, so mabatyagan mo gid ang gahom ni Jesus Christ kay pinagi siyang pulong kag sa pagdumulan sa balang nga espiritu nga sa paaplika sa pulong sang Dios. Sino karon makabalo sa una-una sa Dios? We have the mind of Christ. Basta nagatuon ka nga nagatuon. Pero kung wala ka nagatuon, wala ka sa una-una ni Jesus Christ. Kay ang una-una ni Jesus Christ at tantamount nga napaanggid na siya sa pulong sang Dios sa Bible, mga doktrina, kamaturan, mga pagtulunan. Hindi ni siya pa memory verse, kundi kamaturan. Hindi mo mabalan imong pagkakristohanon kung wala kay Bible doctrine, sound mind, biblical truths. Kung ano ka nga pagkakristohanon, hindi mo mabalan. Okay, so mauna nga subong ang Christian life is a life of thinking. Huna-huna gid. Amo na nga wala ta di gatuon sang natawag nga mga emotional type. Kaya ang emosyon lang na siya gauna-una. Nervyos lang na imo mabalaan dira, mabatyagan dira. We have the mind of Christ, grow in grace and in the knowledge gid. Tapos we must worship Him in spirit and in truth. Sanctify them in thy word. Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. Thinking yun, una gid. Pero, hindi man na madula sa aton ang emosyon. Pero dapat ang magdominar sa atong pagkakristohanon, huna-huna gid. Huna-huna.
Well, kung magtuon kita sa kinaiya sang tao, the essence of man, may ara kita mentality, may ara kita sang emosyon, no? May ara kita sang pagpili, volition, may ara kita sang conscience, kag may ara kita sang self-consciousness. Normal na sa tao. Pero dapat ang magdumala sa aton ang aton nga mentality, mentalidad, utak gid una-una. Mga itong isa ka autor nagsiling nga dapat ang magdumala sa aton nga kinabuhi ang aton nga huna-huna, hindi ang emosyon. Kay kung emosyon, maperde niya ang imong huna-huna, nervyos lang imo dira. Kay ang emosyon wala na siya ga huna-huna. Wala. Una Una sa pagdumulahan sa mga espiritu. Oh, kay naguna-una ka dira. Siyempre, sa una-una, ang nagadomina sa imo mga pagtulunan. Anong pagtulunan? Dapat ihara ka sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kay silyado ka sa balaan nga espiritu, ginpuy-an ka sa balaan nga espiritu. Panag-iya ka na sa Diyos. Kasi ni pastor sa First Corinthians 4:15, ang tao niya sa iya ang espiritu ng Diyos, makaintindi siya tanan, hindi tudlo sa espiritu. Pero hindi siya maintindihan sa mga tao nga wala sa ila ang espiritu sa Diyos. Tama gina. Magkaintindihan na lang ta kay mayara ka sa balang espiritu. Mayara man ko sa balang espiritu. Kag ginasiling ba nga we are of the same mind, the same page. Parehas lang tatanan. May posibilidad nga lain ang imo nga ginatawag nga pag-explikar, imo nga pagsaysay, pero parehas ang pagtulunan. Parehas ang botsing ganon. Ang konsepto parehas. Mao na nga para sa atong nauna. Dapat isa lang gid kapag tulunan, ang pagtulunan sa pulong sang Dios, ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Isa lang gid. Hindi pwede nga magkalain-lain or else may diferensya dira. Mapaangay gid. Ang pamangkot ba, ano imong natun-an? Ano ang imong pagtulunan? O kasi karon gatuon kita dispensational. O ano klase nga teologian sila? Kaya kung hindi sila dispensational theologian, mabisan pa may diferensya gamay, pero mga minor, hindi kita magkaparehas. Hindi kita may tindihan mo sila, pero sila hindi kita makaintindi sa imo. Amo nang angay nga mga basihan sa pagtulunan. Okay, sa amo na nga maintindihan nimo imong pagkakristohanon, maintindihan nimo mga nakakahitabo. Kay ginabase mo siya sa imong mga pagtulunan. Diragit pulong sang Dios. Sa aton pa hindi tanan nga nagadala sang Bible ara sa tama. Amo na nga damo reliyon. Paano mo hibalaan ang kamaturan o kung paano mo hibalaan sila mali? Paano mo hibalaan nga ikaw tama? So yara na basihan sa imong ginatun-an. Kung may ara ka sang kamaturan, mabalaan mo sila mali. Nasiling ba ni Jeremiah nga, sige dali magtipon ta kag magrasonanay. Kay dali man lang magkuon nga tama ko, mali sila. Pamatud Pero ang kamaturan magababilin gina siya nga kamaturan. Kay ang kamaturan magadipinsa gina siya sa iyang kagalingon. Nasa mga pagkinabuhi. Sige, kato tadi sa ikalima, operational debt. Botsing anon sang operational debt, kay kamatayong gyapon ni siya tanatos, separation of our profession of faith from the practice of that faith. Botsing anon nga nahamulag ka sa sina nga pagtuluhan, nga imbis nga makita sa imong kinabuhi. Ang imong pagkakristohanon, makita unta sa imong kinabuhi, nga ikaw, Kristohanon. Hinumudum nato nga Kristohanon na. Kay matun-an man nato ni ang Kristohanon sa ginatawag nga mystery doctrine. Ginatawag na siya nga mystery doctrine tungod kay wala na siya sa daan nga katipan. Ang aton ang pagka-Kristohanon, wala na siya sa daan nga katipan, wala na siya na prophesy. Wala na siya gintagna. Amo na nga misteryoso siya. Hinumudum nato nga sa daan katipan, puros na tanan kalabanan dra akwan gid inang iya ka Hudiyo halin sa kay Abraham.
Siyempre, before kay Abraham, pakato kay Adan, Gentile man na. Pagaling kay Abraham, na Abraham siya, pakato sa kay Jesus Christ, mga Hudiyo na. So, walay Christianity dira. Sa aton pa si Moses, hindi na siya Christian. Kay ang Christianity, dira nagsugod sa kay Pablo. Now, dapat ang pagkakristohanon makita sa ilang kinabuhi o kung sa atong kinabuhi. Kay kita karon mga Christians kita. So kung magtuong kita sa tawag nga mystery doctrine o kung intercalated age o kung andaan nga pamulong sina is church age. Na kung magtuon na po ta kung anong tinatawag nga ecclesia. Pero ining natawag nga operational death nga nahamulag nga hindi makita sa iya ang pagkakristohanon, so patay siya. Makita sa James 2:26, ari na karon. Sige daw, James 2:26. Bita na tada dire, James 2:26. Ang lawas wala si espiritu, patay. Ano man ang pagtuo nga wala gina-update ang maayo nga mga binuhatan. Wala man siguro. Okay. Kuya daw yan, kay Mayo nga binuhatan. Well, actually, si James niya nagsulat mo. Tapos si James ni, tungod kay mga 33 AD, mga somewhere dira ang iyang pagsulat sini. Nauna pa ni siya sa Matthew, Mark, Luke, and John. Now, ini si James, nabase ni ang iyang mga ideya, konsepto, sa daan nga katipan. Kaya ang daan nga katipan, konkreto mo. Ang bot ko singanon sini nga, kung ano ang iyang ginatuuhan, sa daan ng katipan, amo man na makita sa iyahang kinabuhi. Well, kung sa bagay, sa ilang sa panahon ni Pablo, amo gyapon ang ilang nga pamaagi nga nakuha nila sa daan nga katipan. Kay sa piyak nga bahin, sa atong nga panahon, ang pulong wala may importansya. Magsiling nga, sige, tuon na lang ko para madali. Daw wala ginatagaan bili. Kumbaga pa sa mga karaan, ang utos ng hari hindi nababali, hindi mo na namaliwat. Pero karon niya, hindi mo masaligan ang tao sa iyang ginahambal. So makita mo na lang na siya nga buhat. So ini si James, kay sa daan siya nga katipan ang mga konsepto niya sini. Nga kung anong ginatuo, ambot niya sing karon sini nga kung anong ginatuoan sang isa ka tawo, makita gid sa iya nga buhat. So ginapadagwaya diri nga kung ang lawas, ang kuyaw ding pulong nga spirit without the spirit is dead. Kung ang lawas wala sang ginhawa, ang spirit diri is ginhawa, patay. Kung ang lawas wala nagaginhawa, patay. Kay iban sini ginadagway nila, halimbawa kung human spirit, ang gawa sana spiritual death. No. Pero ang dagway din nga pneuma is breath. Ang patay ba gaginawa? So kung wala gaginawa, patay. Amo man ang pagtuo. Kung wala siya sang buhat, patay. Hindi amo nang imong pagtuo. Wala siya nagapamatuod nga amo nang imong pagtuluhan kay hindi makita sa imong kinabuhi, patay siya. Sa aton pa kung ano imong ginatuuhan, makita gina sa imong kinabuhi. Hindi pwede nga hindi makita sa imong kinabuhi. So ang pagtuo may buhat gid. May buhat gina. Bisan ano imong ginatuuhan, maayo man na siya or malain. May buhat gid na sa imong kinabuhi. Mapamatud-an mo gid na sa imong buhat. Kasi nga nagatuo ka mo sini tapos wala mo ginagawi. Wala ka gatuo dira. Wala, hindi amo na imong pagtuluan. Kaya nagapamatuod ang imong pagtuo sa buhat. Kung ano imong ginabuhat, amo na imong ginatuuhan.
sa ginatawag nga mentality kung ano man ang napansak da sa imong utok, amo na imong gawi. Hindi nga salita lang, wala sa gawa. Kay ang pagtuo may gawa gina siya. Kaya sa pastor dali, sakop ni sa kasuguan si Santiago. Ang prinsipyo nga ginahambal niya. Oo. Oh. Sakop sa kasuguan niya. Kwan. Sa pagpahayag. Hindi, ginapamatud-an niya ng kung ano imong ginatuuhan. Makita gid sa imuhang kinabuhi. May buhat gina siya. Kay Prasnik karon be, ang iyang example de. Prasnik kay Abraham. Kaparas kanon sa verse 21. Para sabi, back up ta sa verse 20. Sige daw, sa verse 20. Buang-buang ka, gusto mo bala nga tumatid sa inyo na ang pagtuo mo wala ginaupli sa maayong mabungatan, wala gitsing pulos. Okay. Masaling nagatuo ka kuno pero hindi makita si mong kinabuhi. Ay, butigon ka. Butigon ka. Kay sa 21, sige daw. Paano din pagkamatarong sa Diyos ang ating katiguranan ng Abraham? Hindi bala nga paagi sa iya maayong mga binuhatan? Sa iya pagtuman sa Diyos, ginhalad niya ang anak na si Isaac sa altar. Okay. So, hinumdum nato nga si Abraham ni sang paghalad niya kay Isaac, wala pa ni siya sa Mosaic Law. Wala pang kasuguan ni Moses. Kay hindi pinagi sa kasuguan ni Moses nga nahimo siya nga matarong. Ang katarong diri ni Abraham nga sa pagsiling sa iya sang Dios nga ihalad si Isaac, ginhalad niya kay nga man kay tungod nga nagatuo siya sa mando sang Dios. So sa daan nga katipan makita gid nga kung ano imong ginatuuhan, may ara gid sang buhat. Karon kay nagatuo si Abraham sa Dios. Sa iya gid nga Dios. Buhi nga Dios. Kay kung tanaw naton backward ni si Abraham ni kay kuan man ni si Abraham, Kaldian man ni. Nga sa iya nga panahon, wala pa sa mga may pagtuluan sa Dios. Puros na sila mga pagano. Pero sa pagmando sa Diyos sa kay Abraham, nagtuo siya sa Diyos. Kaya nagatuo siya nga may manunuga gid mo. Nga halin sa pagkapagano, karon magtutuo siya sa Diyos. So si Abraham sige siya tuo gid pirmi sa mando sa Diyos. Nga sa direct revelation, siyempre wala pang Bible. Pero nagatuo gid siya. Kada mando sa Diyos, pati ang paghalad sa kay Isaac. Nagtuo gid siya gihapon. Kay ngano unta nga hindi niya ihalad si Isaac? Kaya ang promisa sa Diyos nga magdamo ang iyang kaliwat ara kay Isaac. Nga kung ginhuptan niya gid nga ukon nga sa pagpamalibat sa Dios nga Ginoo sila mo diring akong kaliwat nga sama sa mga bituon kadamo o kung bala sa dagat nga kadamo. Tapos karon ihalad ko ni. Pero nagatuog gid siya sa Dios. Nga ginahuptan niya ang promisa sa Dios nga ang kaliwat niya magdamo gid. Ti angay bala nga patyon sa Dios sa Isaac nga sa paghalad sa iya ni Abraham. Wala na siya sang kaliwat nga maggawas kay magwa dira o kundiin nga pamaagi kay si Isaac ang promisa sa Dios. Pero si Abraham gintuman niya gid ang mando sang Dios. Kinagatuog gid siya nga sa tanan nga promisa sa Dios. Matuman gina. So kung ihalad ko man ni si Isaac kag kung mapatay man siya, ang promisa sa Dios iya gina niya nga tumanon ihuptan. Ay, kung baga pa sa una-una, bahala na bisan ano, total iya manitanan sa Dios. Kundi nagtuman siya karon ang iya nga pagtuo. Nakita gid sa buhat nga gasalig gid siya sa Dios nga sa mga promisa sa Dios. Nga bisan pa mag-ano ang matabo kay Isaac, ang kaliwat niya sama gid sa kadamo sang bituon sa langit. Nga hindi nimo maisip kag o kung sama sa balas sa buhangin. Hindi mo maisip. Kay matuon man gid kay kung napatay si Isaac nga sa paghalad, wala na ikaliwat.
Pero tungod kay ginatuuhan gid niya kung ano man ang mahitabo nga amo nang promesa sa Dios, hala sige kay nagatuo gid siya. Amo na nga na-justified siya by works. Pero ang works dire nga diin nga ano ni na-justify siya no? O kung pulong na matarong no. O. Kay nagtuo siya sa mando sang Dios. Sang ginhalad niya si Isaac sa ngayang anak sa altar. Ano sa sabat piling ang hayag ni sa Jago gusto ni pastor. Mm. Kaya ang sabat ko amo ini, paano ko makita ang imo pagtuo kung wala kasi maayo nga binatan. Pero ipakita ko sa imo nga may pagtuo ako. Pagi sa akong maayo nga mga binatan. Kaya may pagsulundan si pastor ba? Pero ang ginabasihan niya, ang iyang ginatuuhan. Nga may epekto gina siya, nga may buhat gid, nga makita sa iyahang kinabuhi. Kaya hindi pwede nga ang pagtuo, wala sang buhat. Pero hindi sa imong binuhatan. Kung di nga ang pagtuo mismo imong ginatuuhan, may buhat gid siya, kay makita sa imong binuhatan. Sa aton pa, kung walay pagtuo, walay binuhatan. So, ang pagtuo ang basihan dira. Kay ang pagtuo may buhat gina siya. Kung ano imong ginatuuhan o kung masiling ta ang pagtuo may magbunga gina siya. Makita gina sa imong kinabuhi ang imong ginatuuhan. Mapadayag mo gid na. Amo nang ang pagtuo may buhat gid. Pero sa ating pastor ito, kasi yun sa Kristo na siyang tubos sa ating masala. Hindi pwede nga roon nga nagtuo sa iya nga hindi tabo sunod sa iya mando. Dahil sa Kristohan ng mga pagsulundan. Oh. Sa imong pagkakristohanon. Oo. Kaya paano ka karon magtuo nga ang imo ginatan malain? Wala nagapadayag nga nagtuo ka dito. Kay sukwahi ang imong binuhatan si imong ginatuuhan. Sa aton pa, ang imong binuhatan nga sukwahi, amo tong imong ginatuuhan. Ki amo nang nagapadayag sa imong ginatuuhan. No? Bisan pa ano magsiling nga mayad gid ako ng pagtuluhan. Pero kung na imong binuhatan malain, amo na ang imong ginatuuhan ang malain. Kay ang pagtuo may buhat gid. Bisan ano pagkasiling nga mayad maayo gid ang imong pagtuo, ang imong ginatuuhan, bisan ano pa siling nimo nga maayo gina siya. Pero kung ang imong ginabuhat mali, nga nagasumpaki sa imong ginakuon nga maayo nga ginatuuhan, no? Ang imong ginatuuhan ang mali gid. Ang mali malusog. Kay sa atong ron, pagtuog kita nga kahibalo kita nga si Kristo amo nagtubo sa atong mga sala. Hindi man pwede karoon nga sa atong pag-alagay kay Kristo nga magbali ang atong pagkilala sa iya. Ang magapabiling gina siya nga matuod bisan mag-ano kita. Amo na magtuo man kakag sa indi. Ang ginhimo ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross nga pagbayad sa atong mga sala. Tama gina ya. Magmali ka lang, hindi mo gito mabali ya kay tapos na to. Kag matuod gid. Ang hindi sila tumuan. Kag angay gid nga amo nang tuuhan. Kay bisan pa sukwa ibalion nimo nga pagtuluhan nga halimbawa magsiling nga wala siya nagbayad sa atong mga sala sa ibabaw sa cross. Ikaw ang nagkamali. Kay ang kamatuoran dira nagbayad ginbayaran gid niya ang aton mga sala suno sa sinulat sa scriptures. According to the scriptures, amo ginang basihan dira. Kung ano ang sulat ni Santiago sa pag hatag din sa kahulugan. Kaya una man bisli pagtuo kag buhat. Una gid ang pagtuo, sunod ang buhat. Hindi pwede mag-una ang buhat, sunod ang pagtuo. Kay nga man, kay ang kung anong imo ginatuuhan, amo nang makita sa imo nga buhat. So una gid ang pagtuo. Kaya wala kasi mabuhat kung wala kasi basihan sa imong kultura. Kung wala kay basihan, wala kay ginatuuhan, hindi makita sa imong buhat. Amo na nga una gid ang pagtuo, sunod ang buhat. Kay dira mapadayag sa imong buhat kung ano ang imong ginatuuhan. Pero kung wala kay may ginatuuhan, walay buhat. Amo na nga ang pagtuo may buhat gid.
amo na nga hindi mo malikayan, hindi mo ma-deceive o kung hindi mo malinlang ang isa ka tawo, hindi mo siya malinlang tungod kay makita ang imong ginatuohan sa imo nga buhat. O pres karon kung magluto ka, amo ning mayad nga magluto sang biko. Pak, amo ni. Kundi gibuhat mo kay amo gina. Pero kung pagtilaw sang tao, nasay. Hindi mayad. Gasiling ka lang nga tama nga matuod na nga amo nang nami nga biko pero hindi mayad. So makita gid sa imong buhat. Makita gid nga ina siya kung mayad kung hindi. Pero pag luto nimo nga amo gining mayad nga pagluto, pagtilaw sang tao, mayad gali. So makita gid sa imong buhat nga imong ginhimo tama. Amo na nga bisan ano gid ang imong kung bisan ano ang imong ginakuon, kung bisan ano ang imong ihambal nga sa pagpamatuod, makita gid sa imong nga buhat. Makita gid sa imong buhat. Ang Diyos ang akong bulig amulong ang imong kinahanglan. Kay makita gid ang akong gahom kun maluya ito. Maluya sa daan nga kaniya sang sala. Pagdra makita ang gahom kayara ka sa pagpasakop sa balang espiritu. Ang atong pagtuon rin pag-atungkay ang ginatawag mechanics o kundahaw. Hindi lang nga maluya tapos kundi siya maluya dito siya mapag-on. Ano ba siya ganun sina? Kapang usisa gitaya usisa. Amo na nga aton nga mga pagtuon. So ang lawas nga wala sang ginhawa o kun espiritu patay gid siya. Amo man ang pagtuo kay may buhat man gid ang pagtuo. So kung wala siya sang buhat, wala nagapamatuod ang imong pagtuo. Wala. Gatuo ka pero hindi makita sa imong kinabuhi. Wala ka may ginatuhan, wala patay. Wala ka may ginatuhan, patay. Masiligan ang Kristo ang tapos di ang makita ang Kristo sa imong Ang makita sa imo ang pagka-Buddhist, pagka-Hindus, pagka-Islam, hindi ka Kristohanon. Tapos masiling manabi in reverse, kuan ko, Islam ko, tapos hindi makita sa imo pagka-Kristohanon, hindi ka Islam. O kung ang pagka-Buddhist, hindi ka Islam, kay Buddhist ang makita sa imo. Reverse ba? Pares na tanan. Ang butlan sing ganon diri nga kung ano imong ginatuhan, amo ginang imong kinabuhi. Amo nang punto dra. Ayaw na ta ilaratits. Kung sa kung yaman sintro ng ginatuan, kilala namang ginatuan mo. Oh. May kabuhi mo. Oh. Kaya paano ka karoon? Malakabuhi sa mando sa ginatuan. Kung mo ay mga tubigay ang mga kinbuhat para sa inyo. Kay kung di mo tuhan, di makita sa imong kinabuhi. Kay ang imong ginatuhan, may buhat kina siya. May buhat kina. Bisan ano mo kakuon nga tama ko. Pero ang imong buhat mali. Kay sukway sa imong ginasiling nga tama ka. Makita gid. Makita gid na hindi mo mabutigan ang tao sa imong buhat kung ano imong ginatuuhan. Hindi makita sa imo ang buhat kung ano ang imong ginatuuhan. Sa aton pa, kung ano imong ginatuuhan, makita gid sa imong kinabuhi. Makita gid. Ano man? Makita gid na. Kay nakasalalay ang imong kinabuhi sa imong ginatuuhan. Ano, may playing of words, may hampang sa mga pamulong. Nandun man to, ito na ang mechanic, ang damakkinablang daw si Kristo, ang nakita ang makina, Kristo ang paandar sa akin. Siyempre, kung makinaw, wala ka mahimo. Kung sinong magpaandar sa imo, amo na ang kondisyon sa imong andar. Sa aton pa, kung ang nagapaandar sa imo, kanang hindi maayong paghatag sang kondisyon sa imo, butang nimo wala sang engine oil, guba ka. Pero kung ang nagapaandar sa imo, halimbawa maayong mekaniko, si Jesus Christ,
butangan sa engine oil, nasa kondisyon ka, tinong imong andar. Ang So, function ng may bayo. buhat gid. May buhat gid. Kay bisan ano kakuon niya nga mayad siya nga mekaniko. No, mayad gid ko nga mekaniko. Pero pag paandar niya sa makina, naguba, nagapakita gid hindi siya maayo nga mekaniko. Guba ang makina mo. Makita gid sa buhat kung ano ka. Halimbawa, pandaron mo ang makina, bisan wala ka kakuon nga, maayo gid ko nga mekaniko. Pero pag paandar nimo tinong, maayo gid siya nga mekaniko. Kay makita siyang buhat to, nga maayo gid siya. Amo na mga punto dira. Bisan ano ka kuon nga, maayo gid ko nga mangunguma. Pero pag tanong nimo, halimbawa nag-arado ka da, tanong ka sa mais, puros tanan nagkalalaya, wala nagtubo. Makita gid sa imong buhat nga hindi ka maayo nga mangunguma. Pero bisan pa hindi ka magsiling nga maayo ko mga mangunguma. Pero pag panggas mo da, pag tanom mo sa mais, mga tambok, bisan pa ang duta niwang pero maayo kayo ang resulta sang bunga sa mais, tagduwa pa gid ka bunga. Maayo gid siya nga mangunguma. Paano mo na sila nga maayo siya nga mangunguma? Kay makita gid sa buhat to. Ang buhat amo nagapadayag kung maayo ka o kung hindi. Ang maayo sana ang bunga sa kita maayo nga bunga sa ibitanong. Ang resulta sa iyang ginhimo amo na iyang ginatuhan. Kay amo na ang kung ano siya. Makita mo gid sa bunga. Okay, sa sulbad ta dira. Ang kuya pud ari kaning episo 5:14. So ginatuon naton diri is temporal debt, operational debt. Operational. Ini siya amo ang tumuloo nga wala na niya gina-exercise ang iyang pagkakristohanon. Wala na siya naga-operate sa iyang pagkakristohanon. 5:14. 5:14 episo. Kaya masanagan ang bisan kung masilakan na sa kamatuoran. Gani mayara nga nagasiling, unta ikaw nga nagakatulong, bangon halin sa mga minatay, kay pasadagan ka ni Kristo. Okay, ang punto rin kayo kabatayon ng atong ginatanaw. Ano kabangon sa mga binatay? Ano ni mabanhaw? Ang butsi ganun din nga patay, amo ni siya ang operational debt nga hindi makita sa iyang pagkakristohanon. Ngano nga kristohanon man? Tungod kay ini ginsulat ni Pablo sa mga taga-Episo. Mga kristohanon ni siya. Kining mga sinulat ni Pablo para na sa mga kristohanon. Ang punto sina mga kristohanon. So patay sila kay hindi makita sa ilang kinabuhi ang pagkakristohanon. Dapat makita sa ila kung ano ilang ginatuuhan. Pero hindi, patay na. Wala na nila, hindi na makita sa ilang kinabuhi. Ano sila niya? Bangon dira. Sa mga binatay. Nga hindi ka na Kristohanon. Bangon dira para si Jesus Christ makita sa imong kinabuhi. Magtuon ka. I-aplikar ang imong mga pagtulunan. Amo ning problema sa mga Kristohanong karon. Hindi problema kung luwas sila. Luwas. Tungkol kay nagtuo sila nga si Jesus Christ Diyos. Nagbayad sa atong mga sala. Dito si babaw sa cross. Namatay siya sa unod. Nabanaw si katatlong adlaw. Nagkayab sa langit. Kagyara sa tuong kamot sa Diyos nga Amay. Wala problema ang kaluwasan. Ang problema, ang sunod nga lakang nga dapat makita sa ilang kinabuhi nga sila anak sang Diyos. Pero hindi makita. Kaya nga man, kaya wala sila may maaplikar sa ilang kinabuhi. Walay pagtulunan. Dapat si Jesus Christ ang makita silang kinabuhi. Ang pulong sa Diyos ang makita silang kinabuhi. Remember nga, open book kita. Libro kita nga ginabasa dira sa mga katawan. No? Galakat-lakat ka. Gahimos ka na sa inyo balay. Kinabuhi ka. Ginom ka sang kape. Gakaon ka. Ginabasa na imong kinabuhi ang imong pagkakristohanon. Gapamalingki ka dira.
Kaya ang pagkakristohanon iba kaysa kalibutanon. Amo gani dapat may ara sang ginatawag nga change of mind. Do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Kung walay pagbalin sa imong hunahuna, naalakalang gyapon sa pagkumporme, sa pagpauyon diri sa kinaiya sang kalibutan. Kosmos na mo ang kinaiya sang kalibutan. Dapat may magpapagbalin sa una-una. Ano man, tuon ka sang biblical truths, Bible doctrine, sound doctrine. Wala gi ka sa may maaplikar kung wala kay pagtulunan. Dopas plus ang batang agamay. Inang batang agamay. Ano, physical nga bata. Pag hindi mo na siya natunan, gamay lang ang bokabularyo niya sa iyang pagtubo. Gamay lang iyang bokabularyo. Isa katanaw gani ko sa mga kinanto nga mga tao ba. Pagkabuwas, dalang sa gyapon, standby. Tulog pagkagabi, pagkabuwas, dalang sa gyapon, standby. Ang ginatanaw ko na iyang una-una, hala, ano nang natunan niya, no? Hanggang dyan lang siya. Ang utak niya, dira lang, standby, dira. Oh. Pagkagabi, tulog. Pagkasunod, standby, dira lang. Kasagaran din pastor mo siguro mga tabo na sa ano basta nga kulang ka sa pagkon ikaw. Kay hindi ba basta-basta niya yung kanto mo ginabasa sa tao gid. Basta basa lang. Pag ginabasa nila ang pagkinabuhi mo tapos nakasigin sila na bagus. Ang punto sa Christian life, dapat dungangan gid nimo imong pagtulunan, tuon pirmi ang bokabularyo. Amo na makatag ka sa apsayan sa imo. Kay hindi kita sila nga aludid nako tama na nino, hindi kinanglan mo gid na, kinanglan gid nato na. Tuon pirmi maggrow, magtubo gid sa pagtulunan, tubo sa pagtulunan. Kay damor nga bugana ka sa pagtulunan, hapsay imong kinabuhi. Di ba mas mayat kung damo ka sa bokabularyo, damo ka mga kamatuuran, kaya amo nang maaplikar sa imong kinabuhi, amo na maghatag sa imong maghatag sa kapsayan sa imong kinabuhi bilang Kristohanon. Kay kung kabo sa pagtulunan, hanggang diyan ka lang. Pero bata pa sa pagtulunan. Pero amo ni, wala exemption dira sa pagtulunan. Abot ko sing ganon nga hindi ba angay magtuon ka tungod kay mango ka? No, hindi. Iyan na sa Diyos nga pamagi. At tungod kay elementary lang ka? No, hindi. Para lang bala na sa mga profesional? Hindi. At tungod kay pobre kayo ko? Hindi. Para lang galin sa mga manggaranon? Tanan na paangay na sa Diyos kay Diyos na sa iya na iya pamagi. Ang kinanglan ra ang imong motibo gid nga magtubo ka tuon. Grasya mo. Ano bang meaning sang grasya? Tanan na sa iya nga pamaagi. Ginahimo sa Diyos ang tanan nga pamaagi para sa aton nga kaayuhan. Parang gina sa atong kayuhan. So, si Jesus Christ dapat ang makita sa kinabuhi. Paano makita si Jesus nga magapahayag sa atong kinabuhi, nga subong ginabasa atong kinabuhi? Hindi ang atong kaugalingon, kundi ang pulong sa Dios among makita sa aton nga kinabuhi. Mintras nga imti kita sa pagtulunan, wala gid sang may maaplikar sa atong kinabuhi. Wala kinahanglan may pagtulunan. Para sabi kay nani, may maaplikar ka ba sa una sa wala ka pa na sang pagtulunan? Ano may ay na sa limo gaganta. Te, ang hawang gid imo yang huna-huna, ang otak mo hawang gid. Sige pa pangabudlay. Pasulod. Ani pangabudlay ba dumduman ko dai na nga halin dia kadjas kay bligya kay pangabudlay mo kana ginapamalas pero iban to ya tawhay kay nagsakay kana pana hindi
aplikar gina sa pulong sa Dios. Kaya amo nang maghatag sa imo sang kapagunan. Amo na ganin sila ni Pablo nga, stand firm. Magtuon kita sang kwan. Nang the armor of God. Kadamo lang ta pagtulunan. Kung anong buot sing ganon sang hinganiban sa Dios, the armor of God, may purpose na tanan. May tinutuyo na tanan. Tapos in order na, una ang bakos sang kamaturan. Sunod-sunod na. Hindi na siya pataka, pasagad, o paano. Sunod-sunod na. May tinutuyo, may purpose na. Amo na dapat magtubo gika mga sa pagkahamtong. Amo to ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 nga. Hindi ta kamo matudloan sang spiritual o kung mga hamtong nga pagtulunan. Panggatas pa lang. Kay may pagtulunan kita para panggatas kang may pagtulunan kita para paghamtong. Kay kung unahon naton ang ginatawag nga pangkarne nga sa pagkahamtong nga pagtulunan, madunlan gid kamo, madunlan. Bisa kita gid diretsohon mo lang. Ti ang bata hindi pa nakausap sang karne, hindi pa nakatulon sa karne. Hindi ka usap ka mga baskog. Oo. Amo na nga latang. Amo na nga sa pagsugod la iko daing gatag sa ginatawag nga kanang Trinity. Wala kay alanganin na dapat may pundasyon anay sunod-sunod bago magtuon sa ginatawag nga Trinity. Kaya mo nang critical. Amo na sa kalabanan hindi makatudlo sina mo. Kalabanan gid. Pero hapsay kay once mabalaan nimo na dira ka na hapsay amo gali na ang Dios. Kay gat Trinitarian ta mo. Tatlo ka persona, distinct personalities. Lain ang Amay, lain ang Anak, lain po ang Balang Espiritu. Pero isa lang sila ka kinaiya. Kaya magatuon kita na sa mga ito nga mga Elohim na o kung Yahweh nga ano nga na, the Lord is God. Okay. So, patay sila, operational death, hindi na makita sa ilang pagkakristohanon. Okay, ini sa sulat ni Pablo sa mga taga-Episo nga mga Kristohanon. So si Jesus Christ hindi makita sa ilang kinabuhi. Bangon na kamo dira, ayaw mo patulog-tulog. Dira lang kamo, patay kamo permi sa inyong pagkakristohanon. Kaya bangon na, magkinabuhi na. Nicolaitans? Nicolaitans na kay hinani. Para si Jesus Christ makita siya magkinabuhi. Sa aton pa, pagtanaw naton sa salamin, hindi nga aton nga kinabuhi ang makita dira, kundi si Jesus Christ. Okay. So, ang first John po dire Okay, first John chapter 1. Dirita sa verse 6. Unang 1:1-6. Dali lang, 1 hour. First John 1:6. Ang gasling nga nagpabilin siya sa iya, dapat man siya magawi subong sang paggawi niya. Amo lang na? Oo. Oh. Ay. Oh, ating. Basta. Ano? Basta na akong lay. Diyan di sa kabaw. Unang 1:1-6. Tapos ano ito daw kasi sabi kay Kon magsiling kita nga may pagpakig-ambit kita sa iya kag nagalakat sa kadudulman nagabutig kita kag wala nagakabuhi suno sa kamatuoran. kamatuoran gid. Amo gid imong ikinabuhi. Nga siling nga, ara ko sa Ginoo. Ara ko sa Dios. Pero nga kinabuhi ka sa kadudulman, buti nga nula sa kamatuoran, nagabutig kita kay hindi makita sa aton ang kamatuoran. Matuod ning akon pagtulunan, matuod ning amon ginatuhan. Pero nagakinabuhi sa ara sa kadudulman, buti nga nun sukwahi sa iyang ginatuhan, nabutigon siya ang kamatuoran wala sa iya.
Paano mo balaan ang kamatuoran, be? O kung sa piyang kabahin, paano mo balaan nga ina siya mali? So, kung may arak asang kamaturan, mabalaan mo ng isa kabutang mali kung may arak asang kamaturan. Na silang bilang nga biblical base, ha? Sa Biblia gid, sa mga pamulong gid. Kay ang imong ginatuhan amon mangga pamatuod sa imo mo, ang imong ginatuhan. Sa aton pa hindi tanan nga nagadala sang Bible o kung sang pulong sa Dios yara sa kamatuoran tungod sa nakalain-lain nga mga pagtuluhan. Kay ang ginatawag nga Christendom nga tanan nagadala sang Bible pero lain-lain sang kuan ba, quote in quote nga pagka-Christianity. Pero lain-lain sang mga pagtuluhan, lain-lain nga interpretasyon, lain-lain nga mga reliyon. Puro tanan Bible, ah. Pero sa karon, Mormons, Seventh Day, Iglesia ni Cristo, boto naton Baptist, Methodist, Alliance. Ano pa iban? Pentecostal. Tanang gadala Bible. Tapos ining Pentecostal nga kuan pagin kani United Pentecostal Oneness. Kung may isa pagin iban nga Oneness. O lain po ang Trinitarian, puros na tanan Bible. So paano mo sila nga kasi karon and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Puro amo nang sila ni Jeremiah nga. Diri tipon kita, let's gather together tapos magrasunanay. So mabalaan mo lang na nga mali kung may ara ka sang kamaturan. Remember nga ang kamaturan shall set you free. Free from sa unsa? Sa pagpasakop sa old sin nature. Kaya mo nang isa ka strength sang old sin nature pod ang human good. Human good. Okay, so mayari po diri ang isa diri is 6 wallet. So siyam ni sa atong pa 6, 7, 8, 9 ba apat. Apat pa kabahin. Waon tala ning isa ning kaning 6 wallet. Six waldet. But yung ganon, hindi makasarang sa pagbata mo ng 6 waldet. Patay siya sa paghimo sang bata. Ang gaginakwa naton diri mo inang categorically but yung ganon, ang mga death diri, death kamatayon. Tanaw na yung Romans chapter 4 verse 19. Verse 19 lang. Romans chapter 4 verse 19. Ini nga pagkabulahan sa sirkunsidado lamang balat 4 Romans 4 4:9 19 19 19 Liko 9 Oh. May 10 pa 9 10 Sige, ara malanda. Sabi ko, isang Diyos kay Abraham, may isa ka tapos na katuloy ang iya edad. Pinahibalaan niya na tigulang na siya pag imposible na makapabata pa. Pinahibalaan man niya na ang iya asawa hindi makabata tungod na bawas si Sarah. Pero wala nagduya ang iya pagtuo sa Diyos. Ay, bawas ang pulong dira, no? Oh, bawas ni kanak. Si Sarah man ding bawas. Kay si Abraham pag patay ni Sarah nag-asawa sa liwat kay Keturah. May mga anak siya. Pero ang promisa sa pagkahudiyo ara kay Isaac kag kay Jacob, ang promisa sang Israel, pagka-Israel. Bisa ibang daw nga translation, ang ginapangita naton diri kay kamatayon ang aton ginakuan diri. Oh, 19. wala magluya sa pagtuo sang
ginkabig niya ang iya kaugalingon nga lawas nga daw patay Oo, kana nga pamulong. nga bangod nga mga isa ka gatos ka tuig na siya o kon sang ginkabig niya ang pagkabawas sang tiyan ni Sarah. Okay, deadness. Kuan gyapon. Sa pagkabawas. So patay. Amo na nagtuon kita sang doktrina sang patay. But sing ganon, dira sa concordance tanan nga patay dira pangwaon mo na. No, kag kun ano nga mga pamulong ang mabutang sa klase nga patay. Tang ko daw diri sa King James ning Romans 4:19 be. Romans 4:19. Okay, 4:19. Okay, deadness gid. Deadness. Nga patay. Patay. Okay. So makita naton diri nga si Kwan manggid, si Sarah manggid diri ang bawas o kun patay. No, sa English patay gid siya mo, deadness of Sarah's womb. Tapos basta patay. Dura sa Cebuano na publisidad bawas mangyapon ra siguro. Pulong. Diri po ta sa Kwan Hebrews 11:12. Hebrohanon 11:12. Busa gikan sa isa kag siya nga daw patay na nga tao ang mga kaliwatan nga subong kadamo sa mga bituon sang langit kag subong sang mga balas nga di maisip sa baybayon. Okay. So disan nga daw nga patay na, di sus pila ka tuig ila of danay no. Wala gid ka bata. So ginakabig nga patay na pero ang iyang kaliwatan sama sa damo sang kabituonan kag sama sang balas sa ano to? Baybayon. Baybayon, balas sa baybayon. Hindi mo na maisip balas sa baybayon bisag mapoknit ka lang ra no. Ini ako lang gid lang ginaw ng pins kana kana. Pudyot lang na. Hindi na maisip samot na kung hako. Amo na ang kadamuon sa iyang kaliwatan. Pero wala bata. Amo to naglimo si Sarah sang pamagi. Si Hagar ayang ginhatag. Pero hindi dira sa ila gid duwa. Oh, pero wala na dola man ang ilang paglaom. To amag mong bata si Isaac lang no. Oh. Wala gid siya naglaylo sa iyang pagtuo. Halin sa pagtawag sa Ur, Haran. Hasta naglibot na lang dira sa tawag nga Kanaan. Kaya naglibot na siya mo. Wala ginaglaylo ang iyang pagtuo sa Dios. Tingog mo, gatingog lang, gasunod lang siya. Gasunod lang kung anong mando. Bisan nga may harap pa sa mga paglapas. Sa damo mo pagkilaw sa iya, wag ginoo ang iya pagkilala sa Dios. Kaya hamakon mo na, halimbawa kung sa aton to nga pamagi, pila ka gatos imong baka, alinib mo no? Pila ka libo imong karniro, pila ka libo imong kanding. May ara lang ng sa mando sa may direct revelation pa man sa ila mo. Kaya sa atong karon wala naman direct revelation, wala na ng tingog sa Dios, wala na, iba na. Amo na nga may ara kita sa Bible. Kung ngano na undang ang ginatawag nga direct revelation. Hama ko mo sa panahon ni Abram nga ang iyang kinabuhi establisar na. May tingog lang nagtuo siya, nagtuman siya sa mando. Di mabulabog ang iyang pagkinabuhi. Amak mo pila kalibo iyang bakahan, pila kalibo iyang karniro yan. Kung na siya mo kung sa pangabuhian lang, sigurado na. Pero pertigid ang iyang pagtuo sa Diyos. Perte. Eh siyempre sa ilang sa panahon pa nga sa Abraham pa siya, pag-ano man na sila. Wala kumbaga pa
Wala pa sa mga may pagtuluhan dito nga sa matutuon nga Dios nga nagsugod sa kay Abraham. Kay Abraham. Tias naman sa pagpromisa sa Diyos nga ang kaliwat niya sama sa bituon o kon sa bala sa dagat. Paano nang pamatudan nga tigulang na sanda? Way gid bisan tunga lang nga tao. Tapos ang iyang kaliwat mapaya sa bala sa dagat para sa mga bituon. Pero tigid ang pagtulag isa naglaylo. Bisan sa paghalad, ang Ginoo diri magsugod na akong kaliwat, ihalad ko pa ni. Pero pertigid ang iyang pagtuo sa Dios. So, sinunti sa mga, Lady 19. Kung gapati siya na ito napatay, ginawa si Isaac, banahon naman siya sa Diyos. Yani daw sa nabanaw si Isaac halin sa kamatayon, kag nakabalik kay Abraham. Daw Daw. halin sa kamatayon. Kaya wala man nadayon ang iyang paghalad. Kag nagadagway po na siya kay Jesus Christ sa pagkabanhaw. Kung ikuan nimo Yan po na Christina. typology kag kuan anti-typology. Okay. So diri tanay magundang. Kay pagkasunod bali tatlo na lang. So physical death no. Nga kamatayong gyapon amo ning pagkasugdan naton sa sunod. Sige sa aton nga pag-close mag-pray ta. Pasalamat ta sa Ginoo. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga ginatag nimo samon sa pagtuong Ginoo sa mga kamatayon. Lalo pag Ginoo samon nga mga Kristohanon sa karong nga panahon at this present age. Dapat Ginoo magkinabuhi kami suno sa imong mga pulong, sa mga kamaturan, sa mga pagtulunan nga maaplika sa among kinabuhi. Hindi makabing nga patay kami dira sa among nga pagka-Kristohanon nga makita si Jesus Christ sa among kinabuhi. Kani siya mong ginapasalamatan gid ang teaching ministry as of divine teachers ng Bulang Espiritu sa pagpadaya Ginoo sa mga matuoran sa Ginoo sa mga pag-intindi spiritual IQ, spiritual nga understanding Ginoo nga sa imong grasya nga sa imong paagi kay wala kami sa ikasaran sa among kapasidad Ginoo sa mga pag-intindi. Kani salamat sa imong grasya, salamat sa presensya sa matag isa nga sa gyapon sa imong ginadawatan nga ginapasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay,